Hi! Kamusta na aking mga kaibigan? Independence Day ngayon. Parang relax lahat. Walang trabaho, mga gobyerno o mga private. Relax. Labas lahat yung mga ano natin sa isip. Huwag na yung mga magsige lagi mag-isip ng problema. Labas lahat yung ano natin para kung sabi sa paggawas no nata. Diha sa mga taga Mindanao, Visayas, labi na doon sa akong lugar sa Surigao. Kumusta na kayo dyan? Dito din sa Pasig, Metro Manila, Parting Luzon, ay kumusta lahat? Mga trabahante natin, mga magsasaka, ang ingisda lahat ng mga sektor, kabataan, malapit ng pasukan, busy na naman. Kailangan ingat lang. Ating mga teachers, kailangan handa na rin. Mga eskwelahan natin, handang-handa na mga wala na problema sa ating mga eskwelahan, kompleto na mga gamit, mga libro, mayroon natin siguro. Basta sa DepEd, kompletohin na yan, wala na mga problema. Kasi pagdating ng June 16, yun na ang regular na klase. Sa mga senior, mga senior katulad ko, wala na. Patapos na, malapit na yung ano, yung mga ilan na lang panahon. Lalo na yung nag-edad na 80, 90. Pasalamat kung may 90, 100. Pero karamihan ngayon, 60, 70, wala na. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na buhay pa tayo. Ako, 67 na ako, mag-68 na ako. Nandito pa, medyo nakipagbigay pa ng mensahe sa ating mga kababayan. Ngayon, mayroon tayong issue na tungkol sa mga leader natin. Medyo nagkaanuhan ang sa lower house at saka sa Senate tungkol sa mga impeachment kay Bibi Sara. Tingnan lang natin both side, pakinggan natin sila, hintayin natin kung saan ang tamang lugar, kung matuloy bang impeachment o hindi. Hindi tayo kaagad yung magsabi na mali, tama. Obserbahan muna natin, pag-aralan muna natin ang bawat labas na kanilang mga bibig, sa malalo na sa mga senador, kasi sila ang magiging judgment sa tungkol sa impeachment trial. Sabi pa ng presidente ng Senate President o sa mga kasamahan na ibalik daw sa Kongreso. Ewan ko lang kung papayag ba sila. Kasi tapos na naipasa na Siguro, mahirap siguro papayag sila dahil mahirap kaya pag dahil ang dami nila mahigit sila 200. Lapit na 300 sila. Mahirap ipunin yan kung attendance. Mahirap lang 100% ang attendance. Kaya mahirap ibalik ang tapos na, ay pasa na, yun na ang trabaho ng taga-Senate. Ewan ko, kasi may rason daw sila na walang certification o ano ba yun, hindi ako sanay dyan. Pero sa aking pananaw,
ang gusto ko lang na magkaisa yung mga leader natin sa Senado man, sa Malacanang, sa Kongreso, pababa sa lokal, dapat mayroon talagang linya para doon sila umawak o mag sumunod. Yung talagang linya from above to the lowest portion of sa departamento, opisina, ganun. Kaya itong natin, pagbigay ng analisa sa panahon ngayon tungkol sa issue na yan, kailangan talaga ng panahon. Pero kailangan din na matapos, hindi lang masyado matagal, hindi yung pospon na mapospon, ilang araw lang, balik na naman. Kasi marami pang mga bill o batas na medyo pag-usapan. Maraming nakabinbin dyan mga bill na hindi pa na implementar, hindi pa natalakay dahil sa panahon, katambak lang, diba? Kailangan yung pag-schedule dapat hindi yung maraming araw. Hindi naman sabihin natin na magaan o madali, pero mataas naman yung abutan pa ng isang buwan yung isang batas, isang bill. Mga linggo lang. Ano bang trabaho wala bang trabaho, schedule lang pupunta sa Senate o sa Kongreso. Dapat mayroong lingguhan talaga na hindi yung session lang. Dapat 4 na session sa isang buwan. Kasi yung ibang araw, opisina talaga yun. Tingnan yung may mga reklamo, may mga tulong, may mga mga programa, mga proyekto sa kanilang mga area. Hindi man maiwasan yun. Pero yung pangkalahatan, kailangan maasikaso. Dapat sa isang buwan, ayun ko lang, tama ba ako? Ang ibang hindi ko maintindihan, walang sesyon sa kabuuhan. Kaya maingay, mga apo. Diyan lang kaya ha. Kasi ako dito. May ginagawa ko. Okay. Yung mga apo ko nandito sa loob ng kwarto ko. Hindi maiwasan. Okay. Tuloy tayo. Ang problema natin ngayon na pinaka mabigat yung sitwasyon natin sa political aspect at saka sa economical. Kasi yung West Philippine Sea, problema talaga yun. Kung ang ating political aspect ko hindi maayos, yung pagkaisa ng mga leader natin, mahirap talaga yun. Kailangan, pag yan ang issue, yung problema sa West Philippine Sea, pag di magkaisa yung ating mga leader, mahina, walang lakas. Pasukan tayo ng mga ibang bansa dito, interest sa atin, gusto kukunin, katulad sa China, gusto kunin nila itong lugar natin. Kung di tayo magkaisa, kasi yung mga karamihan, mayroong sinasabi ng iba pro-China, ng iba pro-Amerika,
Ganun din yun. Dapat may sarili tayo. Dapat, ano tayo, Pilipino, magkaisa, may sarili tayo. Hindi tayo aasa ng mga sa ibang bansa. Pero hindi naman maiwasan yung kalyado. Mayroon talaga yan. Kasi mayroong konflikto sa international. Dapat kung asan ka, kapanig. Kasi hindi naman pwede na hindi ka sasali doon sa international issues na problema. Minsan itong bansa natin ay nagiging neutral na sa gitna. Kasi demokrasya pasok ang kabila, libre, makapasok sila. Hindi katulad sa mga bansang komunista, stricto talaga sila. Kaya hindi tayo maiwasan. Magkaroon talaga tayo ng problema. Ngayon, yung ating ekonomiya, pagka hindi magkaintindihan ang mga ating mga leader, kahit yun na, kung dito sa Department of Agriculture, pag ang ating mga official ay di magkakaisa, lalo na doon sa baba, mayor, gobernador, kung mayroong problema o mayroong programa sa galing sa national, lalo na kung pira na ang ating mahirap yung pira. Pag pira na, ano na naman yung corruption, magilok na naman ko sa Bisaya, magilok na naman yung utak, kakamot, labot yun. May budget galing sa national para sa pagsasaka, para ang farming natin tuloy-tuloy, hindi mahirapan yung mga tao yung magsasaka. Pag ang ating mga local official corrupt, pakialaman na naman yung budget. Hindi naman makarating doon sa mismong magsasaka, doon sa project, sa mga programa. Tigpas na yung iba, kalahati na lang. Kasi wala na, na-slice na. Kaya ito ang natin, ito, bantayan. Dapat iwasan na natin yung mentalidad na mahilabtunon o sa Bisaya pa. Napakali kung di makakuha. Mayroon natin dapat malinis. Dahil yun ang karamihan sa lokal, mayor. Kasi ang kapitan depende lang sa mayor. Papalop lang sila kasi mayroon sila ang sa membro nilang mga magsasaka. Kung ano na ang kalagayan sa budget. Kung kalsada ba, kung ano nang nangyari sa kalsada para na yung mga produkto sa mga magsasaka. Lalo na yun sa mga hayop. Malusot, mga sakyan ng mga motor, mga pasahero. Kung walang magandang kalsada, walang transportation maganda. Hirap. Lalo na ngayon, pasukan na. Kailangan na ng pera. Damit, mga uniform, mga gamit sa eskwelahan, lahat. Sapato, ano ba. Gagamitin nito yung tablet. Problema din nyo. Iba, hindi sila makapag-aral. Lynn, ano ba yan? Lalaro kami ng Kampulong ko yan. Sorry. Dito lang muna tayo dahil nandito mga bata. Salamat. Isusunod na natin. I-continue natin maya-maya to.